Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to GrailFox HD. Ayan mga bossing, bali ito na yung pinakahihintay natin kung paano tayo maglagay ng game sa M8 Pro Mini. So ibigay ko sa inyo kung ano-ano yung steps na pwede natin gawin. Ang kailangan lang natin dito is yung SD card ni M8 Pro Mini na pwede nyong i-eject sa M8 Pro Mini mga bossing ha. Tapos kailangan nyo rin ng files na pwede natin ilagay, yung game file nya, at saka kailangan nyo ng SD card adapter syempre para mailagay yung mismong SD card na gagamitin natin yung M8 Pro Mini nga na kinuha nyo sa mismong M8 Pro Mini. Yun lang ang kailangan natin mga bossing, kaya i-checklist na lang natin yon para magawa na natin. So ito na, nandito na tayo. So ang gagawin lang natin is yung si M8 Pro Mini, tatanggalin mo yung SD card. Pagkatanggal mo ng SD card, kakabit mo si SD card doon sa PC nyo. Ayan, ganito. So kailangan nyo, ikakabit nyo. Pag kinabit nyo, ganito mangyayari. Yan, kabit ko lang mga bossing ha. Yan. O yun, so ganito mangyayari, magkakaroon ng autoplay yan. Maglalagay siya ng there's a problem with this drive. Scan the drive, how to fix it. So gano'n na mangyayari mga bossing, pero don't worry, wag kayong mag-alala kasi ang ano din nito, nagma-marring lang yan kasi nga yung mismong itsura or pagkaka-format ng M8 Pro Mini na SD card is ganyan. So ang kailangan nyo lang dyan is i-click nyo lang yung X. O pag click nyo yung X, matik yan, makikita nyo na kung ano yung laman ni M8 Pro Mini, yung files sa SD card. Okay, X natin mga bossing ha. Ito, pipindutin ko yung X para makita natin. Exit lang natin, huwag nyo gagawin, huwag nyo ipifix kasi pag pinix nyo yan, baka sakaling may chances na masira yung mismong SD card ng M8 Pro Mini. So be careful. Click nyo lang yung dismiss. So X nyo. Pag in-X yan, ayan, mag-a-appear na yung mismong mga files na nakalagay kay M8 Pro Mini na SD card. So ito ang mangyayari, magkakaroon ng ganyan. Parang meron siyang mga special character dun sa M8 Pro Mini na SD card. So yan ang lalabas. Ganito yung itsura. Alarms, Android, DCAM, download siya yung mga yan. Ang concern lang naman natin yan is yung PS1 na makapaglagay tayo sa PS1. So ano ang hahanapin natin to? Ano ang hahanapin natin na folder file para malagyan natin ng PS1 games and hopefully PSP games para malagyan na natin ng mga games na gusto natin. So eto na ngayon ang gagawin natin. Pupunta tayo dito sa, tandaan nyo mabuti, yung folder na BPS1. Ayan. So i-click natin yung BPS1 na to. Yan. Pag kinlik mo yan, magka-click ka. Tak. Ayan. So ang mangyayari, eto ngayon ang lalabas sa BPS1. Tandaan nyo mabuti, BPS1. So ang lilitaw dyan, bubulaga sa inyo is yung GUI or yung interface nya na nakikita mo sa M8 Pro Mini at saka yung ROMs. Yon. So kailangan mong maglagay lang ng folder dun sa ROMs para makita natin yung mismong pwede nating ilagay na game. So click natin tong ROMs para makapasok tayo. Pag click mo yan, kailangan magbakante ka ngayon dito. O kailangan magbakante ka ng slot kasi usually puno yan eh. Yung kay M8 Pro Mini puno yan, yung mga yan. So kailangan mo maglagay ng slot para malaro mo yung gusto mong laruin. So for instance, tanggalin muna natin to. Ito. Yung isang to. Ano ba ito? Ito ba magandang tanggalin dito? Probably 2 or 3. Ayan, tanggalin natin. Pero kailangan nyo kasi dahil mag-open kayo ng space para dun sa ilalagay nyo yung game. So delete natin to para okay. Tanggalin muna natin to 4 hopefully. O delete natin. De-delete ko lang to para magkaroon ako ng space. So pag dinelete nyo yan, matatanggal siya, magbubura siya ng ganyan. So may space na siya. So ang kailangan lang natin gawin is lagyan natin ng folder file tong si na games, yung games para dun sa lalagay natin
lagyan natin ng files. So lagyan tayo ng new folder. Pag nakalagay ka na ng new folder, lagay mo yung mismong folder na ilagay mo. For this time, siguro maglagay ako ng rival schools. Ayan, lagay ko yung rival schools. I-capitalize ko para kitang kita. Ayan, mali pa yung spelling. Ayan, so rival schools, yan. O yung arcade edition, lagay natin rival schools dash arcade. Yan. So yan na muna yung lalagay natin. So enter lang natin or click. Pagka-click natin, makikita niyan rival schools arcade. So ayan na yung mismong pwede nating ayusin. Okay. So meron na tayong folder dito na pwede nating ilagay na games rival schools. So pupunta tayo ngayon dito kay GUI. Balik ka ulit sa BPS1. Enter ka dan, punta ka sa GUI. Pag nakakita ka ng GUI, ganyan yung itsura niyan. Yan. So ang kailangan mo lang gawin is click mo lang yung type. Type. Pag kinlik mo yung type na ganyan, ayan. Pak, ayan. Yan. Ang gagawin mo lang is click mo yung type kasi kailangan mo makita yung mismo kung saan nanggagaling yung mismong yung mismong mga games na pwede mong ilagay. So click mo yung type kasi pag kinlik mo yung type, makikita mo kung nasaan na yung mga yung files na pwede mong i-alter or change. Yan, click mo yung type. Pagka-click mo diyan, lalabas to bps1.csv. So yung CSV na to, importante to para ma-call niya yung mismo mga games doon sa mismong M8 Pro Mini. So right click mo to para mag-backup tayo. Copy mo lang. Pagka-copy mo, exit ka rito, tapos gawa ka siguro ng backup dito. Gawa tayo. Gumawa tayo ng bagong folder. Tapos yan, lagay natin yan. Tapos lagay natin ng M8 Pro backup. M8 Pro Orig pala. Ayan, Orig CSV. Yan. So pag naglagay ng ganyan, enter mo lang, pasok ka lang dyan, tapos paste mo na yung mismong bps1.csv. So meron ka ng backup, wala ka ng problema dyan. Goods na yan, di ba? Okay, so meron ka ng backup. So pwede mo nang galawin si bps1.csv dun sa mismong SD card ni M8 Pro Mini. So punta tayo sa SD card ni M8 Pro Mini. Yan, pasok tayo dyan. So nandito na ngayon. Pasok ka ulit sa BPS1. So pagkapasok mo dyan, punta ka sa GUI. Tapos ganun ulit, type mo lang, pindutin mo yung type. Tapos tingnan mo yung BPS1 CSV. Yan, dito tayo magkakatalo ngayon kung paano natin gagawin to, i-alter natin. Yan. Ganito ngayon ang gagawin natin dito. So click muna natin yung BPS1. Pagka-click mo sa BPS1 CSV, magkiklik yan eh. Mag-Excel files yan. Ayan, ito ngayon ang mangyayari. So ang gagawin lang natin is usog natin to. Ayan, tapos ganon. Isa pa, para makita natin yung kabuuan. Ayan. Ayan. Yun. So ganito yung mangyayari dyan. Yung A is yun yung tinatawag or kinocall ni M8 Pro Mini para mag-play. Tapos ito naman B is yung pangalan nung magiging itsura or magiging pangalan doon sa M8 Pro Mini na selection screen. O so pupunta ka muna dito, tingnan mo muna lahat. Pinaka the best siguro, wag mo munang galawin. Wag mong galawin to. Punta tayo sa pinaka dulo. Yan, punta tayong dulo. So kung ito yung dulo niya, yan, yung dulo niya, i-click mo ngayon to, highlights mo lang siguro mga orange or ayan. So itong highlights na to, ito na yung sinasabi ko sa inyo na pwede natin galawin. So dyan tayo maglalagay ng mismong bagong games na pwedeng i-call ni M8 Pro Mini doon sa mismong selection screen ng M8 Pro Mini para makita siya at ma-select mo rin. Ayun boss, malinaw. So ganito gagawin natin para hindi tayo magkamali sa diskarte na yan. Yan, yung dalawang yan. So ang gagawin natin dito is pupunta muna tayo dito sa ating dun sa BPS1 natin. So pag click mo lang sa BPS1, punta tayo sa ROMs. Pag nakita mo na yung ROMs, ayan,
Ayan, makikita mo ngayon. Nandito ngayon yung ginawa natin, yung Rival Schools. Ayan, makita nyo, Rival Schools Arcade. Yan ang dapat ang galawin natin mga boss ha. Huwag nyo titirahin yung iba kasi pag tiniran yan, masisira yan. O yan, andyan na. Ngayon, lagay natin ngayon dito yung yung games natin na Rival Schools Arcade. Yan. So, i-click lang natin to. Kuhanin ko yung mismong Rival Schools na aking backup. Exit natin yan, copy natin. Tapos balik tayo sa BPS1. Ayan. Tapos punta tayo sa ROMs. Punta tayo dun sa mismong Rival Schools. Saan na ba yun? Rival Schools. Ayan, Rival Schools Arcade. So, paste natin dito. Para, ayan. Paste natin si Rival Schools Arcade. Yan. Pag na-paste na natin si Rival Schools Arcade, okay na yan, gagana na yan mga boss. Yan, paste mo lang. Yan. So, pag na-paste natin ng ganyan yan, boss, okay na siya. Right click mo lang to kasi naka-rar files yan eh. Naka-WinRAR yan eh. Sa akin for my instance, so right click mo lang siya. Sa mga iba naman, sa Windows 10 at saka Windows 10 or Windows 11, may unzipping naman yan, ma-unzip mo yan. So, kailangan yung extract nyo yan. Lagay nyo doon, extract here or dyan sa mismong folder na yan para makita natin kung ano-ano yung mga laman. So, i-extract lang natin. Mabilis lang yan mga bossing. Itignan lang natin kung ano yung mangyayari. Yan. Okay. Goods na siguro yan para kung gusto nyo talagang malaro yung gusto nyo malaro sa M8 Pro Mini, magawa nyo na. Kasi wala namang nag-tutorial nito mga bossing kasi medyo complicated talaga eh. Kaya panoorin nyo hanggang sa dulo, hanggang sa matapos para malaman nyo, tapos paulit-ulitin nyo na lang pag di nyo makuha. Kasi kung hindi nyo makuha wala na tayong magagawa dyan mga boss. Ayan, ganyan. So, natin extract na natin to. So, yan yung mga files na po kailangan natin sa Rival Schools Arcade. So, ayun, delete nyo na to. Kasi magkaparehas lang naman yan. Delete nyo na tong in-extract nyo. Yan, so right click mo. Delete mo lang. Pagka-delete mo, tanggal na yan. Okay, goods na tayo. Ayan na yung mga mismong kailangan natin doon sa ma-call niya yung CSV file, ma-call niya yung mismong ito para malaro natin. Ayan, so right click nyo lang, refresh nyo. Ayan, ang gagawin naman natin ngayon mga boss, okay na to, di ba? Pupunta ka ngayon doon sa mismong CSV file. So ang nakalagay dito, Rival Schools Arcade. Yan ang gagawin natin. Right click natin sa Rival Schools Arcade, re-rename nyo boss para makuha nyo lang yung pangalan. Para makuha natin, may lagay natin sa CSV file. Kuhanin nyo mabuti boss Problema yan pag namali kayo. So ayan, yun, re-rename nyo. Ngayon magkakaroon ng ganyan yan. So control copy mo lang yan. Tapos exit ka na rito. I-click mo na rin ulit. Okay na yan. Punta ka ngayon dito kay CSV file. Ayan. Nandito na tayo sa CSV file. Kailangan itong ma-call yung mismong Rival School para makapag-play siya. Okay mga bossing lagay ko dito. Tapos double tap ko to, papak. Ayan, tapos tsaka ko i-paste. Dito sa B. Yung sa B pala, sorry. Yung B kasi yan yung mismong pangalan. Na i-call niya yung files na folder files. So right click mo yan, Rival Schools Arcade yan nakalagay. So okay na to, meron ka ng Rival Schools Arcade. Yellow lang natin para kita. Ayan. Ito ngayon, naka-Rival Schools Arcade na okay na to. Kasi may pangalan na. Ngayon, paano ngayon to, di ba? Ilalagay natin dito, image file. Pupunta ngayon tayo sa Rival Schools Arcade natin. Tapos double click natin yan. Tapos, tingnan nyo mabuti yung nakalagay .image. Or dito mo titingnan sa type. Ayan, nakalagay, this image file. 708 MB. So, right click mo lang yan. As usual, i-rename mo. Pagka rename mo na yan, kuhanin mo lahat. Select mo lahat. Ganyan. Or kung hindi niya naman ma-select, ganyan. I-highlight mo, tapos control copy mo lang siya. Na-copy mo na.
Pagka-copy mo ngayon ng ganyan, pupunta ka ngayon sa CSV file mo. Yan, punta ka sa CSV file. Dito mo naman ilalagay ngayon yan. Yung letter A kasi, yan yung mismong files para i-call niya or paandarin niya. So, double click mo yan, control paste mo ulit or control V, ayan, nandyan na. Yes, yan, rivalschools.arcade.disk. Yan. Tapos dot mo lang, don't forget yung mismong extension name na .img. Yan. Lalagay mo lang. Yan, .img. So, okay na. Goods na. Tignan mo ngayon si rivalschools.img. Ayan, okay na. Tapos ito, .img, okay na. So, ano gagawin natin ngayon rito? Control S mo lang mga bossing para ma-save siya. Doon sa mismong SD card rin. Ang ginagalaw natin dito yung SD card mismo. Control S mo lang. Tapos yes mo lang to. Yes. Pag na-yes mo na siya, okay na yan. Exit mo lang siya. Pag exit mo ngayon, magsasabi siya want to save your changes. Pero nakasave na kasi siya, kaya don't save ka na lang. Ayan, don't save. So okay na. Hopefully okay na lahat to mga bossing ha. Goods na to. Check na natin Rival Schools Arcade. Babalik ka ngayon sa ROMs. Tapos ngayon, babalik ka ngayon sa BPS1. Check mo yung GUI mo. Tapos yung type. Yun, yung bps1.csv. I-make sure lang natin na nandun na, nakasave na yung Rival Schools na ginawa natin. Double click natin uli yan. Tapos mag-excel files. Tingnan natin kung nandyan na. I-extend mo para makita natin. Ayan, ganyan yung itsura niyan ha, mga bossing. Kitang-kita nyo. Yan. Hanapin natin ginawa natin. Ayun. Ayan yung ginawa natin ha, boss ha. Tingnan nyo mabuti. Ayan. Ganyan yung ginawa natin. Inilagay natin tong image file. Tapos pinangalanan natin ng Rival Schools-Arcade. So, goods na to. Goods na yan. Pwede na nating iayos to mga bossing ha. Exit natin. Okay na yan. Don't save ka na. Goods ka na dito. Goods ka na rin dito sa kabila. Okay. Ngayon, ang problema natin is paano siya magkakaroon ng image. Yan. Diyan pupasok yung Photoshop skills natin mga bossing. So magpo-Photoshop tayo. Ayun mga bossing, bali may ginawa na kasi akong pre-made dito sa mismong PSD sa Photoshop na inedit ko na. So nandito na lahat yung mismong pwede kong ilagay. So ito lahat yon. Ayan mga boss, Ayun mga boss, bali ganito yung ginawa ko. Naglagay ako ng Rival Schools United by Fate. Bali, ito yung ginawa ko sa PSD sa mismong Photoshop. Maayos rin kasi pag nag-PSD ka, mas maganda syempre yung itsura ng gagawin mong mga image doon sa mismong M8 Pro Mini mo. So ganyan, Rival Schools United by Fate, yung PTBS, Pinoy TV Stream, ganyan ginawa ko. So ano yung sukat niya kung sakasakali? Pupunta ka ngayon sa image size. Ayan, yan yung sukat niya mga bossing ha. 380 pixels by 210 pixels. Yung resolution niya is 72 lang, 72. Yan, ganito yung itsura niya para maging maporma naman, boss. Tapos save mo PMG kasi para yung niya, yung gilid niya smooth. Smooth. So, okay mo na yan. Yan. Tapos save mo ngayon. Save mo ngayon yan. Kasi kailangan pag sinave mo yan, ayos na ayos yan mga bossing. Para malupitan. Pagka-save mo ngayon, lalagay mo ngayon yung pangalan na halimbawa, muna natin. Ipunta muna natin sa desktop. Tapos lagay mo ngayon ng PNG. Kailangan PNG yung itsura mo, or kahit hindi, pag maarte ka, JPEG na lang. Pag hindi ka naman maarte pala, JPEG na lang. Kasi pag JPEG, wala siyang smoothness sa gilid, pero okay naman, magagana lang. Basta 380 by 210 yung itsura niya. So, lagay natin dito, Rival Schools. Ayan, save natin. Yan, so alis na tayo rito. Yun lang naman ang kailangan natin sa Photoshop. Exit lang natin yan. Pagka exit natin yan, okay na. Kuhanin mo ngayon sa desktop mo. Ayan, pupunta ka ngayon sa desktop. Kuhanin mo yung rivalschools.png. Control copy mo or control cut. Tapos punta ngayon dito sa may SD card natin. Punta tayo sa BPS1.
tapos punta tayo ng GUI, tapos pagpunta natin ng GUI, i-paste na natin dito mga bossing. Huwag nyo nang galawin to, masisira yan. Ayan, paste nyo na lang. O pagka-paste nyo, rivalschools.png nakalagay. Ayan, notice nyo yan. Right click nyo lang. O punta ka ngayon doon sa mismong BPS1 ulit, balik ka. Yan. Pag bumalik ka ngayon dyan, punta ka ngayon sa rooms. Yun. Puntahan mo ngayon yung pangalan ng rival school mo. Yan, Rival Schools Arcade. Kailangan parehas na parehas yan. Rival Schools-Arcade. So, paano magiging dapat parehas? Right click mo lang, rename mo lang. Pagka rename mo, control copy mo na. Pag kinontrol copy mo yan, o then nakopya mo na to. Punta ka ngayon ng BPS1, tapos punta ka ng GUI. Tapos hanapin mo yung rival schools na ginawa natin, ginawa natin, rival schools na pangalan na ginawa natin, rival schools. Nasaan ba yun? Ayun, rivalschools.png. Yan. Ngayon, na-right click mo ngayon yan. Pag na-right click mo ngayon, rename mo. Tapos paste mo ngayon yung kinapi mo doon na Rival Schools Arcade. Yan. Ngayon, para gumana yan mga bossing para gumana, lalagyan mo ng _000.png. So pag in-enter mo na yan, ganyan na mangyayari. Rival Schools-Arcade _000.png. Ganyan na mangyayari mga bossing refresh mo. Tapos tingnan mo yung itsura kung goods. Ayan, makikita mo naman lahat ng mga ano na yan. Ayan na. So titingnan mo lang. Punta ka ngayon dun sa Rival Schools. Ayan, ito yung ginawa natin mga bossing Katabi ng EX Plus. Yan. Rival Schools-Arcade _00.png. So dapat ganyan yung mangyari. So punta ka ngayon ng BPS1. Check mo lahat ng nagawa natin para tingnan natin kung gagana siya o hindi. Pero syempre, probably gagana yan. O de, okay na. Check mo ngayon, GUI, details mo. Ayan, nandito na yung BPS1. Double check mo, double click, Excel. Tapos punta ka sa pinakababa. Ayun, nandun. I-extend uli natin to para makita mo. Ayan. Yun yung ginawa rin natin kanina. Okay na. Tapos punta tayo sa mismong BPS1 sa rooms. So pag punta mo ngayon dyan, makikita mo yung ginawa rin natin. Rival Schools Arcade. Tapos double click mo yan, pasok mo. Tapos yung tatlo na yung extract natin, ayan na mga bossing Tapos exit mo. Pagka exit mo ngayon, okay na. Ayan. Ganun na, ganun lang boss yung magagawin. Ngayon, kailangan nating i-testing to sa mismong M8 Pro Mini. Ngayon, all you have to do is eject natin yung SD card natin, then pasok tayo, punta tayo sa M8 Pro Mini kung gagana siya. Ayun mga boss ayos ba? Goods? Sige. Babay na muna, punta tayo ng M8 Pro Mini para makita natin kung gumagana ba siya o hindi. Ayun, ayun mga bossing, nandito na tayo sa M8 Pro Mini natin. At tingnan natin kung gumana yung natin, yung ginawa natin, boss. Hopefully dapat gumana. So punta tayo dun sa sa games. Ayan, punta tayo ng games. Tapos excited na rin ako na makita natin kung gumagana ba siya o hindi mga bossing. Kaya dapat natin i-click natin to. Ayan, punta tayo sa PS1 game syempre, para makita natin kung gumagana. Ayan, yung PlayStation, click natin siya dyan. Tapos tingnan natin, ayan, Tekken din, ayan, makikita niya yung mga yan. Yan yung mga nakalagay na mga games mga boss. Tapos dito, yung binura natin na Street Fighter Plus, yung EX2, yan, nakikita nyo red, diba? Red siya, ayan, nakikita nyo red. Ayan. Ibig sabihin yan, boss, tinanggal natin yan. So, 4 yung tinanggal natin, yung Rayman, yung Resident Evil, tinanggal rin natin. Tapos, yung pang-4 yata, hindi ko alam kung ano yun. Pinagtatanggal natin, basta 4 yun, 4 na games. Ayan, 1, 2, 3, ayan, 3, basta tinanggal natin yung mga binura ko kanina. So para magkaroon tayo ng space, mailagay natin yung Resident Evil, para magkaroon tayo ng space, mailagay natin yung Rival School. So ayan, R1 na natin para makita natin pinakadulo. Ayan, so ayan, wala pa rin. Nasa dulo nga pala yun.
Ayan, ayun. So ayun. Makikita nyo kung sablay yung ginawa nyo kasi wala yan, boss. Wala yan. Hindi mo makikita yan. Yung ginawa natin, yung PTBS, Pinoy TV Stream, pasok siya. Tapos yung Rival Schools Arcade, nandun rin. Yan, so gumana na yung ginagawa natin. Pag sira kasi yan, red yan, red. Ibig sabihin, hindi niya makokall yung kung ano man yung games na inilagay nyo. Ganon, so boss. Click natin kung gumagana mga bossing para okay. Right, pindot natin X. Yan, para gumagana. Hopefully gumana. Ayun, so gumana siya mga bossing Ganun lang boss yung paglalagay ng mga ng mga games. Yun lang, redundant lang, gagawin nyo lang. Tapos i-ash yung CSP. Tapos ayan, yan boss. So nag-load na siya, diba? Nakita nyo naman. So ang pinaka the best lang na gagawin nyo dyan is ganun lang yung procedure. Maglalagay lang kayo ng CSP. Tapos ilalagay nyo yung mismo mga file names. Pagkalagay nyo dun, okay na yan, gagana na siya. Goods na siya mga bossing. Ganun lang. Ganun rin yung gagawin nyo sa sa PlayStation Portable. Bali magagawa nyo naman yan dun sa BPSP. Yun ang dapat na igalawan nyo, yung sa PSP. Tapos meron rin siyang meron rin siyang CSP file doon. Tapos doon ka na mag-e-edit. I-edit mo. Ganun rin yung procedure mga bossing Yan. Goods mga boss. Okay na ba? O yan, hopefully na makatulong ako sa inyo. Malagyan nyo rin ng games yung mismong M8 Pro Mini nyo na magkaroon siya ng talagang silbi na malaro nyo yung mga games na nakalagay. Na ilalagay nyo pala. Ayun, so pag in-start nyo, yan, ganyan na siya. Kagana na siya. Masaya na. Ayan, so malalaro nyo na rin yung Rival Schools. Wala namang Rival Schools kasi boss na nakalagay doon, di ba? Ayun mga bossing, bali importanteng update lang iayos ko lang sa inyo, ililinaw ko lang sa inyo na dapat ito mismo tong Rival School arcade disc na to na in-extract natin kanina. Ang dapat gawin natin dito is yung image dapat delete na natin tong dalawang to kasi iba yung approach sa Q files at saka sa image file. So dapat i-delete muna natin tong dalawang to, yung dalawang to na in-extract natin. Tapos pag dinelete natin yan, etong mismo to, yung Rival Schools arcade disc .image, ang gagawin natin .image na to, pupunta tayo ulit sa ROMs. Ayan, pagpunta kayo sa ROMs, right click nyo lang to, yung Rival Schools Arcade. Tapos rename nyo, tapos control copy nyo siya. Tapos na-copy mo na siya, yung mismong pangalan niya, pasok ka ulit sa Rival Schools Arcade. Pag pumasok ka sa Rival Schools Arcade, importante to mga boss mamamali kayo pala pag hindi nyo, pag sinunod nyo. Kaya iba kasi yung approach ng Q at saka image. Kaya idadagdag ko lang mga bossing, panoorin nyo na lang hanggang dulo. Pag hindi nyo pinanood hanggang dulo, hindi nyo magagawa to. So i-right click nyo lang yan, tapos pag right click nyo, rename nyo lang, tapos control paste nyo. Yan, importante yan, gagawin yung Rival Schools -arcade-image. Yan yung dapat na mangyayari. Okay mga bossing, so dapat right click nyo ulit. Okay na to, goods na yung sa ROMs natin. Tapos right click nyo lang yan, tapos rename nyo lang ulit, control copy nyo lang ulit, tapos punta ka ngayon sa ROMs. Mga bossing, punta ka ng ROMs. Punta ka ng GUI ulit ngayon. Pagkapunta mo ng GUI, punta ka ulit sa VPSP PS1.csv. Yan dapat ang puntahan nyo ulit. Pagpasok nyo ngayon ulit, mag-excel na naman yan. So galawin lang natin to. Ayan boss pasensya na kayo, medyo hindi ko na elaborate, kailangan elaboratein to. Iba kasi yung approach ng Q sa image. So eto ngayon, babaguhin nyo to. Ganyan dapat yung gagawin nyo. Rival Schools, magkamukha na siya ngayon. May image file lang, .image file lang nakalagay. Para ma-call niya yung iniba natin doon sa mismong ROMs natin mga bossing Okay, sana nagkakaintindihan tayo mga boss. Happy gaming sa inyong lahat. Thank you. God bless and paalam.